Okay, many people are asking me, how about our pets during the rapture? Male-left behind ba sila o isasama sa atin? Isa lang po ang answer ko. While the Bible is not specific on those matters and things, isa lang po ang tiyak dito. Jesus is good. Okay? Mahal ni Jesus ang mga animals. I believe in that. Hanggang doon lang po ang pwede nating sabihin because we cannot go beyond kung anong nasusulat. Pero isa lang po ang alam ko po dito, Jesus is good. And dahil mabuti po siya, alam ko marami siyang surprises sa atin. Meron po nakalagay sa Biblia, hindi pa nakita ng mata, no? Di ba? Hindi narinig ng tainga yung mga bagay na inihanda niya sa atin. So, may nag-speculate na kasama ko, sabi niya, maybe one of those things, yung mga pets natin, ever since from the past, maybe one day we will be reunited with them also. And I would like to thank someone who commented here, paano raw ba si Encanto pagdating ng rapture? Sabi ko, Jesus will include him in the rapture. Ako sa kanya. So, thank you doon. Masipag siya mag-comment. I forgot the name, no? Pero salamat po sa pagko-comment ninyo. Ina-appreciate ko po yan. I just noticed that it's the same person. I think his name started letter J. Kung hindi Jerome or Joseph, I'm not sure. Pero titignan ko po mamaya, no? Pero naalala ko, he commented, I think kahapon, sabi niya, paano raw si Encanto kapag ka dumating na ang rapture. Encanto yung aso po namin yon, no? Ang story po kasi nung asong yon, ito po yung asong nababad po, no? Nanganak yung nanay niya si Bona. Pangalan ng nanay niya Bona. Nakita na lang po namin, no, yung nanay niya. Maliit na yun siyan. And then tumatakbo-takbo dito sa paligid. Sabi namin, huy, maliit na yun siyan ni Bona. And then maulan. Since it was, if I'm not mistaken, it was mid-September and all that. You know what? Maulan siya. Hinanap namin yung mga anak niya. Naku, baka namatay na naman yung mga anak nito. Because yung unang mga anak niya nangamatay po talaga, walang natira. Oo. So, itong 2025 din, I think it was February. Nanganak siya, tapos March namatay yung mga anak niya. Nanganak uli siya ng, I think September nga po, itong sila Encanto. And then, nung nanganak po siya, lumit na yung tiyan niya, wala po siyang dalang mga anak. Nagpunta lang po siya doon sa isang side. Tapos na ganyan, naku, baka namatay na. So, hindi na namin pinansin. Nagpatuloy kami sa ginagawa. Noon. Until nung lumalakas na po yung ulan, nagtatatahol yung isang aso. May tinatahulan. O na-irritate ako, maingay. I think gumagawa rin ako ng ganito noon ng vlog. Maingay, sandali nga. Bakit maingay ka ako? And then, umuulan pa naman, nag-iingay. Lumabas ako. And then, sa paglabas ko, may tinatahulan. Wala naman tao sa bandang likuran po ng bahay. Then, notice ko, doon sa may kanal. Siya po ay tumatawal sa may kanal. Maniwala kayo sa hindi, no? Nakababad sa kanal, apat na aso, apat na tuta. I thought patay na. Inahon ko. Umihinga yung tatlo, humihinga. Tapos, ito na po, ito yung kwento. Yung pinakahuli. Okay, kasi pare-parehong kulay ng tatlo eh. Yung pinakahuli. Alam ko patay na. Ang pinakamaliit siya, no? Alam ko patay na. Ginawa ko, parang kinurot ko lang na gano'n, tapos ginanong ko yung buntot. Hiniga ako, patay na to ako. Kasi yung iba humihinga eh. Alam nyo? Much to my surprise, paghawak ko, nakita ko gumagalaw yung paa. Sabi ko, baka may pag-asa pang mabuhay, dadalhin ko kay Bona. So, dinala po namin yung mga aso dito sa likuran po, no? Sa may dirty kitchen. Doon po namin inilagay, no? Pagkatapos, si Bona, pinasuso niya yung mga anak. Ito po ang kwento. Nung gabi, naku, patay na yung maliit na aso. Yung nag-iisang puti siya, pero may kulay sa tenga. Pagkatapos,
Nagulat po ako ng gabi, no? Dahil apat na po yung sumususo, parang lumakas ng konti yung aso. Then inilagaan na po namin yung aso no, mula noon. Pero hindi rin po ganun kadali. Dahil habang lumalaki, parang yung mga figure sila pangit. Parang yung mga figura pangit, parang mga payatot, no? And then, ang nangyari, ito na po. Habang lumalaki po, hindi ko na po pinansin. Sabi ko, Lord, bahala na po kayo kung mabubuhay or something, pero sana po mabuhay. Then, nung nandun po ako sa likod, nung medyo lumalaki na po sila, kasi hindi ko po namamalayan pinapakain ko lang si Bona. Kasi medyo masungit po siya pagdating sa mga anak niya. And then, nung ako nakaupo sa likuran, may asong gustong-gustong lumalapit sa akin, although ang payat-payat. Yun po yung kakaibang aso. Yung pinulot ko talaga na nababad sa tubig. So, pagkatapos, naka-on noon yung naka-on noon yung, alam niyo na, yung sa YouTube, yung Pinoy Creepypasta yata yun, Malikmata. Pinoy Creepypasta yata, may narinig ako, Encanto. Anong gano'n. Parang mahilig kasi ako magpangalan ng mga weird names. And then, sabi ko, Encanto. At eto pa po, nung nagsisimula nang dumilat yung mata niya, kakaiba po yung mata niya, no? Parang sa lahat ng apat, siya yung pinakamagandang mata. Parang foreigner ang mata. Kaya, naging pangalan niya na Encanto. Siya na po yan. Much to my surprise, by the grace of God, no? Nagulat po ako ngayon, sobra, ibang-iba na po siya. Tumaba ng husto. Yung ibang kapatid naman po niya, hindi rin po napabayang. Iba na pamigay na rin, no? So, sa biyaya ng Lord. So, ayan po ang kwento ko po tungkol kay Encanto. Kasi gusto ko po siyang i-share dahil may be curious kayo, no? Sa mga shorts na nandito sa channel po natin. You know what? Putting Encanto here sa mga shorts ko dito sa Daily Good Vibes is praising Jesus because of the life of Encanto, which is actually a girl. Dapat nga Encantada, pero hindi po Encanto po talaga. No, medyo weird nga po siya. Okay? Then meron siyang kapatid dito, ang pangalan Capre. Medyo mas payat po sa kanya, pero maganda rin po siya. So, ayan po, no, natutuwa nga yung mga pinsan ko. Ganun kami magpangalan talaga ever since. So, ayan po, no? Kaya, sa rapture, since we love these dogs, Jesus knows our hearts. Kaya ako'y naniniwala po ng buong puso, ang Panginoong Jesus, siya na po ang bahala sa kanila. Hindi po tayo pwede maging specific when it comes to doctrine of that because ang Lord po talagang may control po nito. Okay? Again, doon sa nagko-comment po, I think he threw a little concern on the welfare of Encanto and all of the dogs around the world because that concern, it's such a, tawag dito, for me, it's a striking message of love concerning these dogs. Alam niyo mga aso, sila po yung pag may sakit, hindi po makakapagsalita. Kaya tayo mga dog owners, we really need to tend to, you know what, maging aware tayo sa kanila po. Okay? Kasi nagkasakit po si Encanto last week. Believe it or not, one day lang po yun. Kinaumagahan, bumangon agad at matakaw na naman sa biyaya po ni Lord. Okay? Alam ni Lord, mahal natin yung mga yan. Kaya, Jesus knows everything and what He will do. Kaya pa nag-rapture po, no? Meron po tayong sorpresa sa langit. Hanggang doon lang pong sasabihin ko because I cannot go beyond what is written. Medyo may kahirapan po kasi yun. Pinangungunahan natin ng Lord. Pero Lord Jesus, I know you are so good. Kako. I know. You have great plans, great surprises towards us when we reach heaven because of the rapture. Kaya maghintay po tayo. More surprises. Hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tenga, yung mga inihanda niyang surprises o sorpresa sa mga nagmamahal sa Kanya. Kaya kung hindi pa kayo ka-good vibes, maging ka-good vibes na po kayo by clicking that subscribe button. Malamang pamilyar na po kayo kung araw-araw tayo nagsasama sa YouTube. No? And YouTube itself will remind you or will notify you kung may mga bago tayong video dito sa Daily Good Vibes, which is araw-araw naman po sa biyaya ng Lord. Meron naman po tayo. Minsan, pag tinamad, siguro a day or two, then balik uli. No? Kailangan kasi minsan magpahinga rin po tayo. No? Pero alam nyo, pag talaga striking talaga yung mga ginagawa natin, mga videos like this, ito naman po ay talagang
naniniwala ako nagagawa ko. Since I can do all things through Christ who strengthens me, it will be easy. Not because of my might or my effort, but because of Jesus who loves me and gave Himself for me. Thank you po.